Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, okay ba yung may amo ka na stay in or yung amo mo is hindi nagtatrabaho? So yun kasi yung almost na issue dito and yun yung medyo nakakatakot kasi karamihan ng mga amo dito sa Hong Kong is nagtatrabaho sila, wala sila sa bahay, ganyan. So kapag may amo ka na stay in, medyo mahirap talaga siya. Sa akin, nung una, hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung anong gagawin kasi nga nahihiya ako na kapag nandyan siya, natataranta ako nung bago ako ganyan. Kaya pinipray ko always na sana may pasok yung bata para yung mama is umalis din. So, mahirap siya nung una pero pag matagal ka na, parang masasanay ka na din. Nasanay ako mga 1 year. Doon na ako nagsimulang kalma na. Pero dati, lalo kapag linggo, pag lumalabas na siya, nahihiya na ako makipaglaro sa bata, nahihiya na akong mag-interact na baka mamaya may sabihin siyang mali, ganyan. So, medyo mahirap kapag stay in, lalo kapag yung amo mo is, alam mo yun, lahat ng sahod is kailangan paghirapan. Yun yung medyo mahirap. Sa akin dito okay lang kasi nga, ano lang yan siya, maglalambing yan siya, ngingiti yan siya pagka mga anong oras na alauna kasi magpapaluto na yan sa akin ng pagkain. So, ngingiti yan siya kasi lulutuan ko na. Ayan. So, yan parati yung lambing niya kapag tanghali. Gusto niya kumain. Dati hindi naman yan siya kumakain. Diretso lang yan siya natutulog. So, ngayon, kumakain na siya. Pero yung kinakain niya is gulay lang lahat. Walang kanin. Kamote. Tapos yung pichay, ganyan. Choysam. Tofu, ganyan lang yung mga ulam, pagkain niya. Wala siyang ibang pagkain. So, mahirap guys, lalo pag maarte yung amo mo. Ginagawa ng iba is nagpipirmi sila sa CR. Kaso maya-maya biglang may footsteps. Ayun, hinahanap na ng amo kaya flash agad. Ganun yung ginagawa nila. Sa akin dito, pinapabayaan niya lang ako. Basta nagtatrabaho lang ako. Ginagawa ko para makakapag-cellphone ako konti doon sa CR, nilalagay ko yung cellphone. Tapos kunwari nagsasampay ako ng damit, sama na yung pagsi-cellphone doon. Pero okay naman sa amo ko. Yun nga lang, nababagalan ako sa trabaho ko kapag puro ako cellphone. So, kaya nililimitan ko yung pag-aano ko. Dati is mahiyain talaga ako nung bago. Yung cellphone ko nandito lang yan. Tapos, tinitignan-tignan ko lang kapag naglilinis ako. Ayan. Pero ngayon, makapal na yung mukha ko. Nitong gabi nga, nahuli ako niyang nagsiselfone. Wala lang sa kanya. Sabi niya lang, eto yung lutuin bukas, ganito gawin, ganyan, ganyan. So, walang problema sa amo ko. Yung iba na stay in guys is ayaw nila na mabilis magtrabaho yung katulong nila. Gusto nila mabagal and pulido. Gusto nila ganun. And ayaw nila nang nababakante talaga. Tsaka yung iba naman is hindi sila nakakatulog sa tanghali kapag stay in yung amo. Syempre mahiya ka. Kahit nung bago ako, sabi niya sa akin magpahinga ako. Parati niya ako sinasabihan yan kahit nung bago lang ako. Umaalis siya. Sabi niya matulog ka muna sa kwarto mo, pahinga ka. Ang sabi ko lang oo, pero hindi ako nagpapahinga. Hindi ako pumapasok dito hanggang sa nagsimula na mag-aral yung bata na maaga yung alis. So doon na sabi niya sa akin, magluto ka. Dati hindi ako nagluluto ng umaga alas 5. Nagluluto ako dati tanghali, alas 10 kasi kakainin ng bata yun sa tanghalian. Pero iba na ngayon, maaga na ako nagluluto. Kaya sabi niya, bawiin mo sa tanghali, matulog ka. Pero yun nga, minsan hindi ako nakakatulog masyado, 1 oras kasi nga naglalambing siya sa akin na magpaluto ng pagkain. So, nilulutuan ko siya. Minsan, kahit kumakain siya dyan, hindi ko na siya inaantay matapos. Sabihin ko na lang sa kanya na, ma'am, ilagay mo na lang dyan sa mesa yung plato, lahat. Maya ko na yan ligpitin paggising ko. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, sige. Tapos pinatay niya yung TV. Alam niya kasi natutulog talaga ako. Maririnig dito sa kwarto ko yung ingay ng TV kasi labas lang nito yung, yung mesa, yung kinakainan nila. So, natulog agad ako. Kaya nagugulat siya. Ang bilis ko lang matulog. Alam mo yung late na ako minsan natatapos. Alas 2:30 na, 2:35. Pero, aakyat pa rin ako dito sa kwarto. Tapos, makikita niya ako pagbaba ko niya ng alas 3:05.
As in, yung mukha ko, pulang-pula yung mata, tapos may mga marka dito ng kumot, ganyan. Natutulog talaga ako, kaya natutuwa yung amo ko sa akin kasi nga, hindi ako naglalaro. Pag sinabi kong matulog, matulog talaga ako. Kaya pag araw-araw na ginawa ng Diyos, basta may tulog lang, natutulog talaga ako. Hindi ako guys, hindi ako mainit yung ulo ko kapag yung isang oras na pahinga ko, tas hindi ako nakatulog. Gusto ko matulog ako kasi kaya nga binigay yan sa akin kasi itutulog ko yan eh. Kaya swerte ko sa amo ko kasi nga, wala. Nagtatanong sa akin yung ibang katulog, nakakatulog ka? Stay in yung amo mo? Sabi ko, oo. Buti ka pa. Ganun sila. Kaya mag-renew ka na dyan. Yun yung sabi nila. Natatawa na lang ako. Kaya, yun, swerte mo na talaga pag may amo ka na maintindihin dito sa Hong Kong. Kasi, hindi lahat ng amo is ganyan. Yung iba is sagana sa pagkain pero salbahe sa ugali. May iba naman na mabait pero kuripot sa pagkain. Ganun kami dito sa bahay. Mabait yung amo ko pero kuripot lang sa pagkain. Diskarte ka kung paano ka didiskarte ng pagkain mo na sa'yo. So ako didiskarte ako. Kanina nga luto sila ng bihon nila. Sarap kasi may shrimp. Luto din ako ng akin. Wala nga lang shrimp pero masarap din naman. Kahit bihon lang yan. At least na-miss ko yung bihon ng Pinas. So, diskarte lang talaga. Kasi kung di ka didiskarte, papayat ka talaga dito. Ay, pero alam nyo ba guys, parati ko nang naano yung mga pagkain ng Pinas. Parang siguro pag uwi ko, nagiging patay gutom na ako. Kasi yung pagkain ko dito, as in, miss na miss ko na yung mga ulam. Kasi yung pagkain ko dito, alam mo yung, masaya na ako dito na may chicken wings ako na 3. Tapos, may gulay ako. O kaya may steam egg ako. Samantalang sa Pinas, sinisimangutan ko pa minsan yung sinigang kasi nga paulit-ulit na lang na pagkain. Ganyan ako. Magpasalamat pala talaga kayo yung mga nag-a-apply dyan. Kainin nyo na lahat ng gusto nyong kainin. Kasi pagdating dito guys, sinasabi ko sa inyo, wala. Out of 100%, siguro mga 10% lang dyan yung matino yung pagkain mo. The rest is wala, as in. Ikaw bibili ng pagkain mo kung gusto mong kumain. And mostly yung almusal dito is tinapay lang. Kaya mag-isip-isip kayo kung kainin nyo na lahat ng gusto nyo kainin dyan sa Pinas. Pagdating dito sa Hong Kong, dito nyo masabing, ay, nung bago ako dito, inoferan ako ng prutas. Sabi ko, ay, ayoko ma'am, arte-arte. Ayoko ma'am, parati akong kumakain yan sa Pinas. Yung kuya ko kasi nagtatrabaho sa market. So, kada gabi talaga, marami kaming prutas. Pili ka lang, grapes, apple, lahat. Tapon na nga lang namin yung iba eh. Tapos yung iba binibigay namin sa kapitbahay. So, isang basket yan. Kaya naumay na ako pagdating dito, inoferan ako. Sabi ko, ayoko. Okay na ako. Nagsawa ako niyan sa Pinas. Hay, ngayon parang miss na miss ko na yung prutas. Alam niyo yung avocado sa Pinas. Ayoko na niyan. Ganyan. Apple, ayoko na niyan. Grapes, ay pagdating dito para akong naging patay gutom. Gusto ko nang kumain ng orange, ng apple. Sa Pinas hindi ko pinapansin yan. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, kainin nyo na dyan. Sa Pinas talaga ibang-iba yung alam niyo yun, kaya mataba ako eh. Sa nakakakita sa akin dyan, yung may mga video ako dyan na dati pa, mataba talaga ako and ma-cute pa yung mukha ko. Ngayon hindi na kasi nga kulang sa tulog, tas yung pagkain hindi fully masustansya. Kung ano lang yung nandyan, pagtiyagaan mo na. Naranasan ko lang kumain ng lang yung ulam ko bagoong, buti nga may bagoong pa. O kaya yung ulam ko is sardinas. Hindi na ako kumain ng sardinas 3 buwan. Bahala kayong sardinas, ganyan ma-expire ka, ayoko na. Nagtataka yung amo ko, hindi ako nagpapabili ng sardinas, ng Indomie, ng Pancit Canton. Kasi nga, hindi ko na sila kinakain. Nandun lang nakastock. Bahala ka dyan. Hanggat hindi ako hanggat may ako na ibang pagkain, ayoko sila kainin. Ayoko na. Makita ko lang yan sila Puriagaba. Iinis ako, naalala ko yung mga pinagdaanan ko dito. Buti nga ngayon, okay na ako eh. Ako bumibili ng pagkain ko. So, may hotdog ako dyan, may itlog, chicken wings na lang binibili ng amo ko sa akin. Tapos, inaano ko lang yan. Binabudget ko. Ngayon, luluto akong itlog. Like, steam egg, paborito ko yan. Kasi parang kumakain na din ako ng balot kapag kumakain ako niyan. So, diskarte lang talaga. Kaya, piliin nyo yung amo na kahit hindi ganun ka sagana sa pagkain, basta yung health nyo, mental health nyo is okay. Kaysa sa puro pagkain pero puro ka naman sigaw.
Ganun yan eh, may kaibigan ako, pinapagalitan siya maraming beses, tapos pagkatas siyang pagalitan, yung magiging reward niya is papakainin siya sa labas, ganun. So, hanggang sa umuwi na siya, parang, alam nyo guys, aswerte niya, parang para talaga, alam nyo, kaya naniniwala ako na lahat ng kapalaran natin is alam ng Diyos. Kasi ang nangyari, pinaalis siya dito sa Hong Kong, yun nga, dahil lang yun sa winter, sinutusan siya ng amo niya na linis ng sasakyan. Ayaw niyang maglinis kasi nga sobrang lamig, gabi na, alas 8, pinapalinis pa siya nung time na yun yung pinakamalamig na time dito sa Hong Kong, 5 degree. Sabi niya baka pwedeng bukas na lang ma'am kasi nga malamig. Ang ginagawa niya kasi guys, pag naglilinis, hindi katulad ko na brush lang, alam mo yung spray lang, tapos punasan ko lang ng ng basahan. Sa kanya hindi, balde talaga, tapos may towel siyang dala, tapos punasan niya basa, as in ganyan, sabunan. So sabi ng amo niya sa kanya, you know what, I don't like you anymore. Tapos binigyan siya ng papel na blanco, pumirma ka dito, ipasa ko to sa immigration, ganyan, magre-resign ka na, ganyan. Sabi niya, no need, ako na yung magpapasa para sa'yo. Tapos nung nakita ng amo niya yung nilagay niya sa immigration na sulat, sinabi niya, kulang ako sa pagkain, yung trabaho ko is hanggang alas 2 ng madaling araw, tapos 2 bahay yung tinatrabahuan ko, ganto, complain niya lahat. Ayan, tapos galit na galit yung amo niya, bawiin mo yan, binigay mo, bawiin mo yan. Sabing gano'n ng amo niya sa kanya. Pinauwiin siya guys, alam mo yung 1 month pa sana yung notice niya, half month lang pinauwi na siya. Nag-usap sila, bawiin mo yan, pauuwiin kita ng mas maaga. So sabi niya, hindi ko man naipagtanggol yung sarili ko dito, si God na lang yung bahala. Alam mo, pag uwi niya, buntis agad. Kasi may boyfriend siya nung time na yun. Siya teacher, licensed teacher siya. Kaso nga lang, mababa yung sa Pinas, sahod. So, pag uwi niya, parang ilang weeks lang, nabuntis siya. So, ngayon, nanganak na siya guys. Mag 2 months na yung baby niya. So, kaya, naniniwala ako na everything happened for a reason. Mauubo na ako. Thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye.